Boss? Kailan po kayo dumating? Bakit hindi po kayo nagpasabi na darating kayo? Ang akala mo siguro, hindi makakarating sa akin. Ang mga kalokohang ginagawa mo dito habang wala ko, no? Boss, magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng taong katulad mo. Sinayang mo at sinira ang magandang pagtitiwala na binigay ko sa'yo. Ayoko nang makita dito ang pagmumukha mo. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Minsan, may isang katiwala sa isang mansyon at malaking bakuran na iyon. Sobra ang kasipagan niya at wala siyang sinasayang na oras para maglinis doon. At hindi siya tumitigil hanggat hindi niya naaayos at nalilinis ang mga dapat ayusin at linisin doon. Matagal na rin siyang nagtatrabaho doon, kung kaya't natutuwa sa kanya ang kanyang amo. Ang kanyang among mabait na laging pinupuri ang kanyang sobrang kasipagan. At sa isip niya ay hindi siya nagkamali sa taong kinuha niya bilang maging isang katiwala. Isang katiwala na sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay. Tulad ng pamamahala sa kanyang mansyon at malaking bakuran. Isang araw ay kinausap siya ng kanyang amo. Boss, bakit niyo po ako pinatawag? Nais ko sanang buksan muli ang restaurant dito. Pero bago ko magawa yun, kailangan ko muna magtrabaho sa Amerika. Baka may panggastos ako sa pagbubukas nito. Ganun po? Sino pong mangangasiwa dito habang wala po kayo? Dahil malaki ang tiwala ko sa iyo, ikaw ang mangangasiwa dito habang wala ako. Ikaw lang ang nag-iisang pagkakatiwalaan ko na maging lehitimong matiwaga dito. Makakasahan ba kita? Naku, opo boss. Pagtiwalaan niyo po, makakaasa po kayo at maraming salamat po sa pagtitiwalang ibigay niyo sa akin. Mabuti kung ganun. O, pag alis ko, ikaw na ang bahala dito. Patadaghan na lang kita ng pera para panggastos mo dito. Sige po boss, umasa po kayo na pagbubutihin ko po lalo ang pagtatrabaho dito. Maraming salamat po, boss. At ganon na nga ang nangyari. Nang umalis patungo sa ibang bansa ang kanyang amo, ay siya na ang naging lehitimong katiwala sa mansyon. At dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng kanyang amo, ay lalo niyang pinagbuti ang kanyang mga gawain doon. Walang araw pa rin na hindi niya nililinis at inaalagaan ang malaking mansyon at ang malaking bakuran nito. Subalit dumating ang araw na biglang nagbago ang kanyang ugali. Nagsimula na siyang maging tamad at bihira na siyang maglinis ng malaking bahay at bakuran ng kanyang amo. At umasta pa siya na parang siya ang may-ari ng buong mansyon. Pinakialaman pa niya ang mga damit ng kanyang amo. At bukod doon... Oh, mga pare, tara na sa loob! Ako bahala sa inyo! Wala ang amo ko. Ariin natin na atin ito.
Pinapadalhan ako ng amo ko, kaya huwag kayong mag-alala. Mag-iinuman tayo, magpapakasaya tayo, akong bahala. Alright! Nilulustay niya ang mga perang padala ng kanyang amo sa halip na gamitin sa mga pangunahing pangangailangan sa mansyon at sa malaking bakuran. Pati perang sweldo niya bilang isang katiwala mula sa kanyang amo ay nilulustay na rin niya. At tuluyan na nagbago ang ugali ng katiwala at nalimutan na nitong alagaan at asikasuhin ang buong mansyon. Hanggang isang araw ay nagulat na lang siya ng... Boss? Kailan po kayo dumating? Bakit hindi po kayo nagpasabi na darating kayo? Ang akala mo siguro, hindi makakarating sa akin. Ang mga ko ang ginagawa mo dito habang wala ko, no? Boss, magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng taong katulad mo. Sinayang mo at sinira ang magandang pagtitiwala na binigay ko sa'yo. Ayoko nang makita dito ang pagmumukha mo. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Noon lang niya naisip na sinayang niya ang magandang pagtitiwala na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Pero huli na para siya ay magsisi dahil nawala na ng tiwala sa kanya ang kanyang amo at kailanman ay hindi na siya kukunin ito bilang isang katiwala.